Hinamak na manugang. Kabanata 616. Kababalik niya lang ni Alex Dixon sa kanyang tirahan nang marinig na may kumatok sa kanyang pintuan. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa labas. Hindi niya maiwasang sumimangot at magtanong, ano yun? Isang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na vest ay ngumiti, Drill Master Dixon, ako ang kapitan ng pangalawang club, si Zhu Yuan. Sa totoo lang, hindi malaking bagay na hanapin ka. Nabalitaan lang namin na napakahusay mo, at talagang hinahangaan ka namin. Pinalaki siya ni Alex Dixon at umiling. Aniya, kung gusto mong makipag-compete, hindi ka pa qualified. Hintayin mong matapos ang special training. Wala siyang panahon na makipagkumpetensya sa mahihina na daan-daang beses na mas malakas. Matapos pakinggan ang mga salita ni Alex Dixon, bakas ng paghamak ang bumungad sa mukha ni Zhu Yuan. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Xifei, ang lalaking Dixon na ito ay isang basura. Wala siyang tunay na kakayahan, kaya hindi siya nang ahas na makipagkumpetensya. Drill Master Dixon, you don't dare, no. Haha. Tumawa si Zhu Yuan, at ang kanyang tono ay nagbago mula sa pagsisiyasat sa pagiging mapangahas. Tinaas ni Alex Dixon ang kanyang kilay at mahinang sinabi, wala akong interes na mag-aksaya ng oras sa mga mahihina. Pagkasabi noon ay isasara na niya ang pinto. Bang! Inalalayan ni Zhu Yuan ang pinto gamit ang isang kamay at mapanuksong sinabi, Drill Master Dixon, sa palagay ko ang isang tao na hindi man lang maglakas loob na tumanggap ng hamon ay hindi kwalipikadong maging instructor natin. Ano sa palagay ninyo? Nang matapos siyang magsalita ay naghiyawan na rin ang mga nasa likod niya. Ano? Takot si Drill Master Dixon kay Kuya Yuan. Do you dare or not? I think you don't have the guts. Hindi ba't sinabi mong napakalakas ng bagong instructor? Sa tingin ko, duwag siyang parang manok na salot. Hindi man lang naglakas loob na gumawa ng ilang kilo. Naghiyawan ang mga tao. Nagtago si Xifei sa likod ng karamihan at tuwang-tuwa. Kung si Alex Dixon ay hindi maglakas loob na lumaban ngayon, hindi siya makakasunod bukas. Gayunpaman, kung pumayag siya sa kompetisyon, tiyak na hindi siya mananalo laban kay Zhu Yuan. Lalo lang siyang mawawala ng kaawa-awa at mawawala ng mukha. Nakakaakit ng maraming tao ang ingay sa pinto. Narinig din ni Kapitan Zhao Yingqi ang ingay at agad na tumakbo. Nang makita niyang pinupukaw ni Zhu Yuan si Alex Dixon, sumiksik siya sa karamihan at hinayla ang kwelyo ni Zhu Yuan. Sumigaw siya, anong ginagawa mo? Hayaan mo. Binuksan ni Zhu Yuan ang kanyang kamay at mabilis na sinabi, wala akong ginawa. Gusto ko lang makipag-spar kay Drill Master Dixon, hindi ko inaasahan na hindi siya maglalakas loob na tanggapin ang hamon. Sumulyap si Zhao Yingqi kay Alex Dixon at tumalikod para pag-alitan si Zhu Yuan. Kakadating lang ni Drill Master Dixon. Bilisan mo na ang mga tauhan mo at umalis na. Huwag mong istorbohin ang pahinga niya. Umisi si Zhu Yuan at sinabing, Zhao Yingqi, in terms of skills, you and I are not bad. It will not be a problem even if we become instructors. Kung hindi dumating si Drill Master Dixon this year, the instructor who will bring ang mga bagong estudyante ay ikaw o ako. Ngayong nandito na si Drill Master Dixon, gusto niyang makita ang lahat kung gaano siya kalakas at makukumbonsi tayo. Sumimangot si Zhao Yingqi. Siyempre, gusto rin niyang malaman kung anong level na si Alex Dixon. Originally, dapat siyang itinalagang instructor para sa session ngayong taon. Gayunpaman, biglang dumating sa ere si Alex Dixon, at wala siyang bahagi. Parami ng parami ang nagkukumpulan sa pintuan, at halos lahat ay nasasagasaan. Maglakas loob ka ba, Drill Master Dixon? Mapanuksong sigaw ni Zhu Yuan. If you don't dare to accept the challenge, I advise you to leave as soon as possible. Ang mga bodyguard natin ay hindi tulad ng mga gumagala na sundalo sa labas. Maraming elite sa team natin. Kung wala ka talagang kakayahan, hindi makokontrol mo talaga sila. Kung may kakayahan ka, kaya mo kaming kalabanan. Kung wala ka, mawala ka. Let a trash train us. Who the F*** will listen to you. Lalong naging mayabang ang tono ni Zhu Yuan. Napagpasyahan niya na hindi maglalakas loob si Alex Dixon na tanggapin ang hamon. Sa udyok niya, naging maingay din ang mga tao. Ang mga mata ng maraming tao ay kumikislap sa paghamak. Sa kanilang lakas, kahit na ang pinakamaraming miyembro ng club ay mga eksperto na maaaring lumaban at magtiis sa labas.
Kung talagang nakakuha sila ng isang piraso ng basura upang bigyan sila ng espesyal na pagsasanay, walang sinuman ang makukumbinsi. Napatingin si Alex Dixon sa karamihan, tinitigan si Zhu Yuan at nagtanong, gusto mo talagang maghamon? Kung matatalo ka, sundin ang mga rekomendasyon ng club. Oo. Pinigil ni Zhu Yuan ang kanyang galit at sumigaw. Hindi niya lang matanggap. Kung hindi dumating si Alex Dixon, ang instructor ay si Zhao Yingqi, at ang deputy instructor ay siya. Tsaka 26 years old na siya. Kung titingnan ang edad ni Alex Dixon, mas bata siya sa kanya kahit 2 o 3 taon. Hindi siya mukhang maskuladong lalaki tulad ni Stallone. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Sure, may kukunin muna ako. Pagkasabi nun ay bumalik na siya sa kwarto niya at hinubad ang coat niya. Agad na natuwa si Zhu Yuan. Naglakad siya papunta sa training ground at ilang beses na nag-ehersisyo ang kanyang mga kalamnan at buto. Itinapon niya ang kanyang coat at tumambad ang kanyang malalawak na kalamnan. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang kilo. Mariing hinampas ni Zhu Yuan ang kanyang palad patungo sa tumpok ng mga pulang brick sa training ground. Mayroong hindi bababa sa 6 o 7 piraso ng pulang brick sa stack ng pulang brick na ito. Matapos hampasin ng kanyang palad, ang mga pulang brick sa ibabang palapag ay nagkapira-piraso, ngunit ang tuktok na piraso ay buo pa rin. Pinalibutan siya ng mga tao at sabay-sabay na nagpupuri sa kanya. Kuya Yuan, magandang hit iyon. Siyempre, ang master ng Kuya Yuan natin ay master ng Kung Fu mula sa Southeast Asia, at natutunan niya ang 5-bird and 10th fist. Sinasanay niya ang internal at external na mga kasanayan. Hindi siya masusugatan. Napakakapangyarihan ni Kuya Yuan. Sinabi ng lalaking Dixon na iyon na may kukunin siya, ngunit natatakot ako na takot siyang magtago sa bahay. Tumayo din si Zhao Yingqi sa gilid at hindi nagsalita. Kahit na hindi siya sang-ayon sa pagiging agresibo ni Zhu Yuan, talagang gusto niyang makita ang background ni Alex Dixon. Si Xi Fei ay nakatayo sa gilid, nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso. He gritted his teeth and snorted coldly, Alex Dixon, don't blame me. Ikaw ang unang nanggugulo sa Xi family natin. Makalipas ang ilang minuto, nagpalit ng suit si Alex Dixon at lumabas ng kwarto. Agad na tumigil si Zhu Yuan sa pagsuntok at tumingin sa kanya ng mapanukso. Drill Master Dixon, pakiusap. Umiling si Alex Dixon at malamig na sinabi, di ba sabi ko? You are not qualified to fight with me. Fight with it first. Come and find me if you win. Pagkasabi nun ay naglabas siya ng whistle at hinaypan sa bibig niya. Tumili. Kasunod ng isang matalim na sipol, biglang dumating ang isang palabas na nakaparada sa sulok ng training field. Kaagad pagkatapos, sa ilalim ng nagulat na tingin ng karamihan, isang malaking itim na anino ang dahan-daang lumabas sa bar aisles ng track at naglakad papunta sa training field. Biglang sumigaw si Xi Fei, it's a bear. Nakita niya ang isang itim na oso na kasing laki ng isang maliit na burol, na pasuray-suray papunta sa gitna ng parang. Nakasuot ito ng bakal na armor vest sa dibdib at tiyan. Ang mga tao ay nanginginig, at hindi nila napigil ang umatras sa mga gilid. Sa sandaling ito, 2 mabangis na hayop ang tumalon mula sa iba pang 2 track. Isa itong maringal na leon. May tigre ding maputi ang mata. Nagpakita ng takot ang karamihan, at agad silang umatras sa gilid ng field. Anong biro? Kahit na sila ay mga dalubhasa sa malupit na pagsasanay, kung sila ay talagang haharapin ang kanilang mabangis na hayop, kahit na sila ay kakaunti, sila ay masusugatan pa rin. Baka mawalan pa sila ng buhay. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, ang 3 mabangis na hayop ay lumakad papunta sa gilid ni Alex Dixon. Bahagyang sumigaw si Alex Dixon, bumaba ka. Ang 3 mababangas na hayop ay parang maliliit na aso, na masunurang nakaadapa sa harap niya. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabi kay Xi Fei, nakita ko na lang na gumamit ka ng 5-bird fists, tama. Ginagayan ng fist technique na ito ang mga galaw ng yakap ng oso, lion ponce, tiger hunt, eagle strike at eagle crouching. You dapat magsanay muna kasama ang itim na oso na ito. Napabuntong hininga si Zhu Yuan. Hinihiling sa kanya na makipaglaban sa isang mabangis na hayop, minamaliit ba niya ito? Ilang salita ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Alex Dixon, anong karapatan mo?
Malamig na sabi ni Alex Dixon, just because I am your instructor, otherwise, get lost right now. Kabanata 617. Naikuyom ni Zhu Yuan ang kanyang mga kamao at tinitigan si Alex Dixon na may dugong mga mata. Nanumpa siya na hanggat natambo niya ang itim na oso, kapag si Alex Dixon ay personal na lumaban, tiyak na susuntukan niya ito ng malakas at bugbugin ng napakalakas na si Dixon Guy ay mawala ng kontrol sa kanyang pantog at pantog. Kuya Yuan, alis na rin tayo. Ilang tao ang humakbang pasulong. Lahat sila ay kaibigan ni Zhu Yuan sa team. Hindi sila sanay na makita si Alex Dixon. Isa sa kanila ang tumingin kay Zhu Yuan. Naunawaan ni Zhu Yuan at ginamit din ang kanyang daliri para magbigay ng senyales. Ito ang kanilang sikretong senyales. Umakyat sa stage ang magkakaibigan ito. Nais nilang tulungan siyang patayin ang itim na nangyayari na ito sa lugar at bigyan si Alex Dixon ng lakas. Mawalan siya ng mukha. Papatayin niya ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Hindi niya mahawakan ang instructor. Papatayin niya ang halimaw na pinalaki ni Alex Dixon sa lugar para ilabas ang kanyang galit. Ang mga tao ay bumuo ng isang bilog sa gilid ng field at tumitig sa field ng may pag-iimbot. Pinalibutan ni Zhu Yuan at ng iba pang 4 na malalawak na lalaki ang itim na oso. Hindi niya inilagay ang itim na oso sa kanyang mga mata. Sa kanyang kapangyarihang panlabas na kakayahan, kaya pa niyang sumuntok sa isang malaking bato. Paanong hindi niya sasabog ang ulo ng isang mabangis na hayop sa isang suntok? Noong nagsasanay siya sa club, umakyat pa siya sa bundok para bugbugin ng isang mabangis na toro. Sa isang suntok, nabasag na niya ang ulo ng toro. Habang ang kanyang 4 na kasama ay nakikipag-ugnayan sa itim na oso. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Zhu Yuan at sinuntok ang ulo ng itim na oso. Ang suntok na ito ay puno ng lakas, mabilis at tumpak. Ginamit nito ang 80% ng enerhiya sa kanyang katawan. Kahit na ito ay isang ordinaryong martial arts expert, ito ay napakahirap umiwas. Bang! Isang mapurol na tunog ang narinig. Dama po ang kamao ni Zhu Yuan sa ulo ng itim na oso, at agad itong nagpakawala ng pigil na dagandong. Basura! Natuwa si Zhu Yuan, at binawi niya ang masakit niyang kamao. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa labas ng arena. Kuya Yuan, umiwas ka dali. Ano? Natigilan si Zhu Yuan. Saktong pag-angat niya ng ulo ay may biglang sumilay na anino sa harapan niya, kasunod ang bugzo ng mabahong hangin. Bago pa mabawi ni Zhu Yuan ang kanyang sentido, isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang mukha at tenga. Buzz. Ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali. Biglang tumahimik ang mga nagsisigaw ang tao sa labas. Halos lahat ay natulala, hindi nangangahas na maniwala sa eksenang nasa harapan nila. Buong lakas na tumama ang suntok ni Zhu Yuan sa ulo ng itim na oso. Saglit lang umiling ang itim na oso at umagos ang dugo mula sa ulo nito. Tumalikod ito at sinampal si Zhu Yuan. Bang! Malakas na bumagsak ang katawan ni Zhu Yuan sa isang bato sa gilid ng field. Puno ng dugo ang ulo niya nang dumulas siya sa lupa. Medyo tinamaan din ng suntok na ito ang itim na oso. Sa sobrang sakit ay napaungol ito sa sakit. Ito ay napaungol ng 2 beses, lumingon, at ipinakita ang kanyang bangis. Sumunod ito papunta sa 4 pa nitong kasama. O aking Diyos! Takot na takot ang 4 na malalakas na lalaki na nakapaligid sa kanya na halos naiihi na nila ang kanilang sarili. Naisip nila na kasama si Zhu Yuan, maaari nilang patayin ang itim na oso. Hindi nila inaasahan na ganoon kabangas ang itim na oso. Sa isang sampal lang, pinalipad nito si Zhu Yuan. Ang itim na oso ay umungal habang ito ay sumusugod sa kanila. Sa sunod-sunod na sampal, hindi man lang nag-effort para mapalipat silang 4. Ewo! Sumambulat ang bangis ng itim na oso nang ibuka nito ang dagwang bibig. Kinagat nito ang ulo ng isang tao. Isang malansang amoy ang damaloy. Sa sobrang takot ng taong iyon ay nawalan siya ng kontrol at sumigaw, tulong. Sa sandaling ito, ang mahinang boses ni Alex Dixon ay biglang umalangaw mula sa gilid ng field. Sige, bumalik ka dito. Natakpan na ng dagwang bibig ng itim na oso ang ulo ng tao, ngunit pagkatapos marinig ang utos na ito, masunuri nitong itinaas ang ulo,
itinikom ang bibig, at tumalikod para maglakad patungo kay Alex Dixon. Ang mga mata ng matipunong lalaki na nakahiga sa lupa, at ang kanyang isip ay nasa estado ng pagkabigla. Nakatakas na siya sa kamatayan at isang segundo na lang ang layo mula sa pagdurog ng itim na oso na parang pakwan. Bumalik ang itim na oso sa gilid ni Alex Dixon at masunuri na nahihiga. Sa training ground, ang madilim na karamihan ay tahimik, at walang kahit isang tunog ang maririnig. Masyadong nakakatakot. Sino ang taong ito? Ang isa sa kanyang mga itim na oso ay talagang natamba ang isang late-stage na cheerifying expert sa isang sampal. Kailangang malaman ng isa na ang isang magsasaka na pumasok sa huling yugto ng cheerifying, kahit sa buong Myanmar, ay isa ring eksperto sa mga eksperto. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay katumbas ng isang tangke. Hindi banggitin ang pakikitungo sa isang mabangis na hayop, kahit isang grupo ng mga mabangis na hayop ay walang magagawa sa kanya. Hindi alam ni Xi Fei kung si Zhu Yuan ay buhay o patay na. Nanginag siya at nagmamadaling nagpapadala ng mensahe sa tahanan ni Zhu Yuan. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinulyapan ang karamihan. Mahina niyang tanong, sino pa ba ang hindi kumbinsido ngayon? Maaari kang humamon anumang oras. Walang limitasyon sa bilang ng mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, parang namatayan ang mga tao. Walang lakas loob na sumagot. Kahit na ang isang eksperto tulad ni Zhu Yuan ay natamba. Sino pa ang maglalakas loob na hanapin ang kamatayan? Sabi ni Alex Dixon, walang tao, di ba? Dahil walang tao, paparusahan natin sila ayon sa mga patakaran. Biglang nagdilim ang kanyang mukha, at lumingon siya para tanungin si Zhao Yingqi. Ikaw ang kapitan ng mga bodyguard. Dapat mong malaman ang mga miyembro ng club ay walang galang sa instructor, at sila ay nag-provoke at nakikipag-away ng walang pahintulot, na nagiging sanhi ng mga casualty sa mga miyembro ng club. Dapat silang parusahan ayon sa mga patakaran, tama. Nakaramdam si Zhao Yingqi na natigilan at nakagat lamang ng bala at nasabi. Ayon sa rules ng team, ang mga manggugulo ay mapapaalis. Ang mga kalahok ay makulong ng 5 araw. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, kung gayon, parurusahan natin sila ayon sa mga patakaran. Si Zhu Yuan at ang 4 na taong lumahok sa probasayon ay mapapatalsik. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, si Zhu Yuan ay walang galang sa akin. Hayaan siyang putulin ang isang braso niya. Isang braso niya. Ang mga tao ay nag-click sa kanilang mga dila. Maging ang ulo ni Zhao Yingqi ay natatakpan ng patong ng pawis. Nahihiya niyang sabi, Drill Master Dixon ito. Itong sirang braso. Medyo mabigat ba? Walang ganoong pamantayan sa team. Malamig na sabi ni Alex Dixon, wala itong kinalaman sa team rules. This is my rule. Kung may maglakas loob na magsalita, umalis ka na sa mga bodyguard. Nanigas ang mukha ni Zhao Yingqi, at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Kakatayo lang ni Zhu Yuan sa tulong ng 2 niyang miyembro ng team. Nang bigla niyang marinig ang mga salitang ito, napuno ng galit ang kanyang puso. Inangat niya ang ulo niya at sumigaw, Alex Dixon, do you really think you are something? Expel me. Gusto mo pa akong mawala ng braso? Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Mahinahong sabi ni Alex Dixon, I don't care who you are. Kahit na galing ka sa Angshan clan, you have to follow my rules. Pagkatapos niyang magsalita, nagulat ang lahat. Anong laking tono? Hindi man lang niya inilagay ang Angshan clan sa mga mata niya. Sa sandaling ito, 2 kotse ang mabilis na dumaan at huminto sa gilid ng field. Bumaba sa mga sasakyan ang 7 o 8 tao na nakasuot at leather na sapatos. Sa likod nila ay isang matandang nakasuot ng itim na damit pang training. Nang makita ang grupong ito ng mga tao, agad na nagpumiglas si Zhu Yuan palayo sa mga taong inaalalayan niya at natisod papunta sa isang matandang nakasuot. Dad, itong Dixon guy na to, gustong itaboy ako sa bodyguards, at gusto niyang baliin ang braso ko. Masyado siyang mayabang. Rima, nagbulungan ang karamihan. Narito rin si Ministro Su. Magiging magandang palabas ito. Masyadong mayabang si Alex Dixon. Hindi pa rin niya alam. Si Zhu Yuan ay hindi ordinaryong tao. Ang tatay niya ang pinuno ng Ministry of Martial Security. Isang sikat na tao sa Angshan clan. Si Zhu Yuan ang pangalawang opisyal. Pumunta siya sa mga bodyguard para kumita. Sa tingin ba niya ay ordinaryong tao lang si Kuya Yuan?
Kahit si General Angshan ay gumagalang kay Ministro Zhu. Saan ba nanggaling si Dixon na ito para maging lalaking napakayabang? Puno ng dugo ang ulo ni Zhu Yuan. Lumuhad siya sa harap ni Ministro Zhu at nagreklamo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Dad, tulungan mo akong makitungo sa kanya. Ilabas mo itong si Dixon sa mga bodyguard. Kabanata 618. Kumunat ang noo ni Minister Zhu at tumingin kay Alex Dixon na may komplikadong ekspresyon. Alam niya na si Alex Dixon ay isang natatanging panauhin ng Angshan clan. Paano niya nagawang masaktan ng ganito kadali? Gayunpaman, nais ni Alex Dixon na itaboy ang kanyang anak sa mga bodyguard, at gusto rin niyang putulin ang isa sa kanyang mga braso. Talagang hindi niya inilagay ang kanyang pamilya sa kanyang mga mata. Saglit na nag-isip si Ministro Zhu, pagkatapos ay naglakad pasulong at magalang na sinabi, Master Dixon, binata na ang anak ko. Nasasaktan siya sa isang dakilang amo. Hiniling ko sa kanya na humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, sinigawan niya si Zhu Yuan, halika at humingi ng tawad kay Master Dixon. Tatay. Natigilan si Zhu Yuan. Noong una ay gusto niyang suportahan siya ng kanyang ama, ngunit hindi niya inaasahan na magiging magalang ang kanyang ama kay Alex Dixon. Nagdilim ang mukha ni Ministro Zhu habang pinapagalitan. Don't tell me gusto mo talagang makaalis sa mga bodyguard. Kada dating lang ni Master Dixon dito, at napakawalang galang mo sa kanya. Umalis ka dito at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, ibabalik kita agad. Namutla ang mukha ni Zhu Yuan. Pinapunta siya sa bodyguard ng kanyang ama dahil gusto niyang maging springboard. Pagkatapos niyang maging pamilyar sa mga tao ng angkan ng Angshan, hinihiling niya sa kanyang ama na makiusap sa kanya at makakuha ng kalahating opisyal na posisyon. Kung siya ay ma-kick out sa bodyguards, hindi lang siya mawawala ng mukha, mahihirapan din siyang magpatuloy sa kanyang opisyal na karera. Sa pag-iisip nito, walang pagpipilian si Zhu Yuan kundi kumagat ng bala. Naglakad siya papunta kay Alex Dixon at yumuko ng 70 degrees. Drill Master Dixon, nagkamali ako ngayon. Patawarin mo ako. Umiti din si Ministro Zhu na humihingi ng paumanhin. Master Dixon, nang makitang bata pa at insensitive ang aking anak, patawarin mo sana siya sa pagkakataong ito. Ang aming pamilya Zhu ay palaging malapit sa Angshan clan. Mahigit 10 taon na rin akong bodyguard. Ako sana ay manatili at magtrabaho ang aking anak sa Angshan clan. Si Zhao Yingqi na nakikinig sa gilid ay nakaramdam ng inggit sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya ay walang malakas na background tulad ni Zhu Yuan. Ang kanyang ama ay isang ordinaryong kapitan lamang ng martial guards. Bagamat siya ang kapitan ngayon, ang kanyang pag-unlad sa pagbabawal ng opisyal na karera ay hindi magiging mahusay ng kay Zhu Yuan. Ang mga aksyon ni Ministro Zhu ay nagbigay kay Alex Dixon ng sapat na mukha. Nagpahiwatig din siya kay Alex Dixon tungkol sa background ng pamilya Zhu. Gaya ng inaasahan ng isang veteranong opisyal. Hanggat casual na tumungo si Alex Dixon sa kanyang ulo, nakakakuha siya ng kanilang mukha. Hindi niya sasaktan ang kanyang relasyon sa Angshan clan, at magagawa pa niyang magkaroon ng pabor sa pamilya Zhu. Nakahinga rin ng maluwag si Zhu Yuan sa kanyang puso. Gayunpaman, hanggat may berdeng bundok, hindi na kailangang matakot na walang panggatong na masusunog. Sa relasyon ng kanyang ama, hanggat siya ay nananatili, magkakaroon ng maraming pagkakataon upang makita kay Alex Dixon ng palihim sa hinaharap. Sinabi ni Alex Dixon sa patag na tono, Minister Zhu, pinag-uusapan ko ang pagpapaalis kay Zhu Yuan sa mga bodyguard at putulin ang isang braso niya para humingi ng paumanhin sa kanyang mga krimen. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo naiintindihan kung ano ako sinasabi ko. Agad na namutla ang mukha ni Ministro Zhu, at hindi niya alam kung paano tutugan. Nagulat din ang mga tao. Sa katayuan ni Minister Zhu, mayroon siyang napakataas na posisyon sa Angshan clan, at hawak niya ang kapangyarihan ng martial guards. Masasabing nasa ibaba siya ng isang tao, at higit sa 10,000 tao. Si Alex Dixon ay isang instructor lamang, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang paggalang kay Ministro Zhu sa harap ng lahat. Si Ministro Zhu ay nagpapaikot-ikot din sa gobyerno. Pinipigilan niya ang galit sa kanyang dibdib at sinabing, Drill Master Dixon, ang anak ko ay isa sa mga eksperto sa mga bodyguard. Hindi ba masyadong arbitraryo para itaboy mo siya ng ganoon lang? Expert.
Umiti si Alex Dixon at sinabing, ang galing ng anak mo. Mas masahol pa siya sa hayop. Bakit ko siya iingatan? Matapos sabihin niyon, hindi lang si Zhu Yuan, maging si Ministro Zhu ay hindi na ito napigilan. Ang kanilang Zhu family ay lubos na itinuturing sa Angshan clan, ngunit sinabi ni Alex Dixon na ang kanilang Zhu family ay mas masahol pa sa isang hayop. Alex Dixon, iginagalang kita bilang isang kilalang panauhin ng Angshan clan. Hindi ko akalain na ganito pala ang tingin mo sa aking Zhu family. Galit na sabi ni Ministro Zhu, pagkatapos ay tumalikod at nagutos, Master Yan, itong drill master na ito. Sinasabi ni Dixon na ikaw at siya ay pareho mula sa Yanxia Dynasty. Kausap niya ang matandang nakaitim sa tabi niya. Gayunpaman, ang mga tao ay kumukulo sa pananabik. Gusto ni Minister Zhu na lumaban si Yan Xiu. Galit ba talaga siya? Kung lumaban si Yan Xi, natatakot akong mabugbog ng aso si Alex Dixon. Ang kakayahan ni Master Yan ay hindi maaaring ihambing ni Alex Dixon. Natuwa rin si Zhu Yuan. Bumaba ang tingin niya kay Alex Dixon na may mapagmataas na ekspresyon. Ang Master Yan sa tabi ng kanyang ama ay ang instructor ng buong martial guards. Kapansin-pansin ang kanyang lakas, ilang beses na niyang nailigtas ang buhay ng mga miyembro ng angkan ng Angshan mula sa mga bandido. Noong na-hijack ng mga bandido sa bundok ang kariton ng pagmimina na nagdadala ng mga batong jade, orihinal na gustong agawin sila ng kabilang partido. Sa kabutihang palad, si Master Yan ay gumawa ng hakbang at pumatay ng 3 mid-shi refinement stage na mga bandido ng bundok ng sabay-sabay. Malubhang nasugatan din niya ang isang maliit na pinuno ng entablado ng foundation establishment ng kabilang partido, na lubhang nagpapataas ng kanyang reputasyon. Ngayon, nang marinig ang mga tulisan sa bundok ang pangalang Yan Xiu, hindi na sila ng ahas na padalos-dalos na sumulong at nakawan siya. Tungkol naman sa iilang miyembro ng koponan ng sandatahang lakas na itinuro ni Master Yan, lahat sila ay nanalo sa kampyonato ng Nanyang Combat Competition, at lahat sila ay na-promote na bilang matataas na opisyal ngayon. Ang mga mata ni Zhu Yuan ay kumislap din ng isang uhaw sa dugo na liwanag habang siya ay mabangis na nakilala kay Alex Dixon. Ang kanyang martial arts ay itinuro ni Yan Xi, at si Yan Xi ang umatake. Kahit na hindi mamatay ang Dixon guy na ito, mawawala pa rin sa kanya ang kalahati ng buhay niya. Nang magsagupaan ang dalawang eksperto, nagkagulo ang mga tao. Binago din ni Ministro Zhu ang kanyang magalang na ugali mula sa dati at sinabing may peking ngiti, Yan Xi, ikaw ang amo ng aking anak, at itong Drill Master Dixon na ito ay nagtuturo din sa aking anak ngayon. Ang iyong dalawang Panginoon ay maaaring makipagsapalaran sa isa't isa. Bukod pa rito, si Master Dixon ay isang kilalang panauhin ng Angshan clan, kailangan mo lang siguraduhin na hindi siya masasaktan. Ang kanyang layunin ay upang mawala ang lahat ng mukha ni Alex Dixon at makaalis sa mga bodyguard. Hindi siya nang ahas na patayin si Alex Dixon on the spot. Gayunpaman, sa sandaling ito, nag-alinlangan sandali si Yan Xiu. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabi kay Ministro Zhu, Minister Zhu, patawarin mo ako sa hindi mo sinusunod sa iyong mga utos. Hindi ko kayang makipag-spar kay Master Dixon. Natigilan si Ministro Zhu. Bakit? Sinulyapan ni Yan Xiu si Alex Dixon at sinabing may mapait na ngiti, ang Master Dixon na ito ay isang karapat-dapat na panauhin ng ating pamilya. Nakita ko na si Master Dixon na lumaban sa White Dragon Sect noon. Mababa ang kultibasyon ko. Kung hindi ako si Master ang laban ni Dixon, kahihiyan lang ang aidudulot ko. Ano? Si Ministro Zhu ay ganap na natigilan, na para siyang tinamaan ng kidlat. Agad ding sumabog ang karamihan. White Dragon Sect. Si Alex Dixon kaya ang maalamat na master ng White Dragon Sect na tumalo sa lahat ng bayani at nagpatawag ng Heaven Thunder. Parang nakatanggap lang ng suntok sa ulo si Exi Fei. Gulat na tumingin siya kay Alex Dixon at bumulong, paano ito posible? Paano ito basura? 3. Natigilan din si Zhu Yuan. Hindi niya lang alam kung ano ang sasabihin. Matagal na niyang narinig ang himala ni Master Dixon sa White Dragon Sect. Hinahangaan niya ito ng husto, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang batang kaharap niya. Nagulat ang karamihan. Kung ang master ng White Dragon Sect na nagpatawag ng Heaven Thunder ay si Alex Dixon talaga. Kung gayon ang alamat na hinati niya ang dagat sa kalahati at pagtawid sa dagat ay malamang na totoo. Sinulyapan ni Alex Dixon si Yan Xiu ngunit walang impresyon sa kanya.
Tinanong niya, ikaw ay mula sa Yan family ng Western Plain. Mabilis na ikinuyom ni Yan Shiyu ang kanyang mga kamao at sinabi, sa pag-uulat kay Master Dixon, ako ang patriarch ng Western Plains Yan family, kapatid ni Yan Zilay. Ako ang ika-6 na kapatid. Matagal ko nang narinig ang magandang pangalan ni Master Dixon, kaya hindi ako naglakas loob na saktan ka. Hindi mahalaga. Umiti si Alex Dixon at sinabing, may ginagawa ang Yan family para sa akin. Dahil miyembro ka ng Yan family, gagawa ako ng exception at bibigyan kita ng 2 pointer. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay ang ibang tao, tulad ni Zhu Yuan, ay hindi karapat-dapat sa kanyang patnubay. Na-flatter si Yan Shiyu at mabilis na sinabi, salamat, Master Dixon. Ang swerte ng pamilya Yan na ako ay mapalad na makatanggap ng patnubay ni Master Dixon sa aking buhay. Pagkasabi nun ay naglakad na siya pasulong. Lumuwa ang mga mata ng mag-amang Zhu sa halos kanilang mga saksakan. Sino si Yan Shi? Siya ay isang master na nagturo ng ilang martial arts champions. Gayunpaman, talagang binigyan siya ng 2 pointer ng isang kabataang lalaki na tulad ni Alex Dixon, at tila siya ay nasa mataas na espiritu. Ang karamihan ay nagulat din, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pag-asa. Sa kanilang mga puso, si Yan Shi ang pinakamakapangyarihang eksperto ng Yan Xia. Hindi nila akalain na magiging isang pawn lang siya sa harap ni Alex Dixon. Gaano kahusay ang Master Dixon na ito? Kabanata 619. Lumakad pasulong si Alex Dixon at pinalaki si Yan Shiyu. Umiling siya at sinabing, masyadong mababa ang iyong cultivation base. Kung talagang gusto kitang gabayan, kailangan kong gamitin ang 30% ng aking kapangyarihan. Natatakot ako na masaktan kita ng husto at mapilayan ka sa natitira. Sa buhay mo, protektahan mo muna ang sarili mo. Nang matapos siyang magsalita, nagulat na naman ang mga tao. Sa 30% lang ng kanyang lakas, gusto niyang pilitin si Master Yan. Anong uri ng nakakatakot na lakas ito? Nagbago din ang ekspresyon ni Zhao Yingqi. Tinanong niya si Xi Fei sa mahinang boses, ganyan ba talaga kalakas ang kamag-anak mo? Gulong-gulo din ang isip ni Xi Fei sa mga oras na ito. Nahihirapang sabi niya, makinig ka sa kanya. Sa tingin ko isa lang siyang tigre ng papel. Matagal na raw siyang walang gagawin. Magalang na tumango si Yan Shiyu, pagkatapos ay mabilis na bumaba upang ipagtanggol ang sarili bago ang kompetisyon. Makalipas ang ilang minuto, nang siya ay umakyat, nagdulot ito ng panibagong kaguluhan sa karamihan. Bilang master, nakasuot talaga si Yan Shiyu ng bulletproof vest at riot helmet. Medyo nakakatawa talaga ang itsura niya. Hindi napigilan ni Ministro Zhu na magtanong, Master Yan, bakit mo ito ginagawa? Umiti ng mapait si Yan Shiyu. Minister Zhu, alam kong mukhang malazwa ito, ngunit si Master Dixon ay 12-12 beses na mas malakas kaysa sa akin. Kung gusto mong iligtas ang iyong buhay, ito ang tanging paraan. Pagkasabi nun ay naglakad na siya paarap at yumuko kay Alex Dixon. Master Dixon, itong Yan ay makikinig sa iyong payo. Tumango si Alex Dix at itinaas ang kanyang sariling enerhiya para gumawa ng mga kilo. Ito ang 5-bird fists. Hindi napigil ang mapabulalas ni Zhu Yuan. Ito ang sikat na martial art ni Master Yan. Walang sinuman sa buong Southern Ocean ang makakapantay sa 5-bird fists ni Master Yan, ngunit si Alex Dixon ay labis na nagpapahalaga sa sarili at gusto siyang turuan ng kanyang sikat na martial art. Galit na sumigaw si Zhu Yuan, anong karapatan niya? Ang 5-bird fist art ni Master Yan ay umabot na sa pagiging perpekto. Wala man lang bahid. Maaari pa ba siyang gumawa ng bulaklak mula rito? Sigaw ni Alex Dixon at ibinuka ang kanyang mga kamay. Bantayan mong mabuti. Ang kanyang figure ay kumislap, at ang hangin ay sumipol. Ang buong larangan ng digmaan ay biglang napuno ng marahas na hangin, at ang buhangin ay lumipad kung saan-saan. Para bang isang malakas na itim na lumitaw ang harap ng mga mata ng lahat. Tumayo ito sa kanyang likurang mga binti at mahigpit na niyakap ang kanyang biktima. First style, bear cuddle. Spirit gaseous form, yin at yang complementing each other, like the Tai Chi pushang hand, neutralizing the other party's power. Ikalawang estilo, tulak ng layon. Ito ay kasing bilis ng isang kuneho na tumakas mula sa kanyang biktima, at nagkusa itong talunin ang kalaban. Ang ikatlong estilo,
Ang ikatlong estilo, Tiger Hunt. Gumamit ng kalmado para gumalaw, makaipon ng kapangyarihan at maghintay ng tamang sandali para mag-strike. Ang pang-apat na estilo, Eagle Strike. Lumilipad pababa, nagulat ka. Ang ikalimang paggalaw, Eagle Swing. At saka ang kanyang kahinaan, patayin siya sa isang hampas. Kasunod ng malamig na saway ni Alex Dixon, walang makakita ng mga figure ng tao sa harapan nila. Parang oso, leon, tigre, agila at lawin ang lumitaw sa harapan nila. Ang mga alon ng marahas na hangin ay humampas sa kanilang mga mukha, at halos hindi na sila makatayo ng matatag. Matapos ni Alex Dixon ang 5 bilis, huminto siya at nagtanong, nakita mo na ba itong lahat? Si Yan Shio ay lumipad palabas ng bilog na may swoosh, sinira ang isang malaking puno gamit ang kanyang ulo, at sumuray-suray na tumayo. Nasa isang sorry state siya. Ang helmet sa kanyang ulo ay putul-putul at ang bulletproof vest sa kanyang katawan ay nabasag. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo at magalang na sinabi, "Wow! Ngayon, nakatanggap ako ng patnubay mula kay Master Dixon. Mas mabuti na itong siya na nag-aaral nito sa loob ng 10 taon. Salamat, Master Dixon, sa iyong paggabay. Itong yan ay tunay na nagpapasalamat." Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na siya makatagal pa. Nanghina ang kanyang mga paa, at bumagsak siya sa lupa. Namumutla ang kanyang mukha, at patuloy siyang naghahabol ng hininga. Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinabing, "Mabutit ayos ka na. Para maiwasan ang aksidenteng pinsala, 20% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Kapag bumuti na ang cultivation base, maaari kang pumunta at hanapin muli ako." Nagulat si Yan Shio. Ngayon pa lang, grabe na siyang binugbog ni Alex Dixon. Wala siyang matatakbuhan kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi dahil sa kanyang cultivation base at sa bulletproof vest, namatay na siya sa lugar. 20% lang ng kanyang kapangyarihan ang ginamit ni Alex Dixon. Kung ginamit niya ang 100% ng kanyang kapangyarihan, hindi ba ako magiging mincemeat? Si Yan Shio ay labis na natakot. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, Master Dixon." Tahimik ang paligid, lahat sila ay natigilan sa kanilang nakita. Ang alam lang nila ngayon ay umatake si Alex Dixon. Nasilaw sila sa kanilang nakita, ngunit kung talagang gusto nilang makuha ang kakayahan ng kanilang Panginoon, napagtanto nilang hindi nila ito matututuhan. Ang 5 galaw ng kabilang partido ay tila simple, ngunit ang mga ito ay hindi maihahambing na Katanji Tangi. Ito ay hindi isang bagay na maaaring matutunan ng isang ordinaryong tao. Naging berde ang mukha ni Ministro Zhu nang makita niya ito. Ang napakalakas na kasanayan ay isang bagay na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Bigla niyang ginawaran si Zhu Yuan ng isang mabangis na sipa at sumigaw, "Lumuhad ka at aminin ang iyong pagkakamali kay Master Dixon." Si Zhu Yuan ay nanginginig sa takot. Natakot siya dahil sa pag-atake ni Alex Dixon. Napaluhod siya at sinabing may malungkot na mukha, "Master Dixon, patawarin mo sana ako sa hindi ko pagkilala sa iyo. Hindi ko inaasahan na napakalakas mo. Patawarin mo sana ako, Master Dixon. Gusto kong manatili sa bodyguards at matuto, mula sa iyo, anuman ang mga kondisyon, papayag ako sa kanila." Napuno siya ng panghihinayang. Ang isang kahangahangang eksperto tulad ni Alex Dixon na darating upang sanayin ang kanilang mga bodyguard ay isang pag-aaksaya lamang ng talento. Ito ay tulad ng isang pambansang akademiko na nanalo ng Nobel Prize pagdating sa pagtuturo sa kindergarten. Si Zhu Yuan ay labis na nagsisisi na gusto niyang iuntog ang kanyang ulo sa dingding. Kung mananatili siya, sasailalim siya sa espesyal na pagsasanay sa loob ng kalahating buwan. Mas matututo siya kaysa sa natutunan niya sa nakalipas na 20 taon. Tila nagising din sa panaginip ang ibang kasama. Mabilis silang lumuhad sa lupa at sabay-sabay na sinabi, "Patawarin mo kami, Drill Master Dixon at hayaan mo kaming manatili." Hindi man lang sila nilingon ni Alex Dixon. Mahina niyang sinabi, "The team rules are the team rules. Ayokong ulitin sa pangalawang pagkakataon." Pagkatapos niyang sabihin iyon, malamig niyang tiningnan si Minister Zhu. "Ikaw din." Nagulat ang lahat, ngunit wala nang nang-ahas na tanungin pa siya. Nagbago ang ekspresyon ni Ministro Zhu, at pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. "Master Dixon, itong si Zhu ay hindi nagturo ng mabuti sa aking anak.
Kinikilala ko siya. Tay, ayaw kong mawalan ng braso. Nataranta si Zhu Yuan. Gumapang siya sa paanan ni Ministro Zhu at buong lakas na nagmakaawa. Sinipa siya ni Ministro Zhu. Inilabas niya ang kanyang baril at binaril ang kaliwang braso ni Zhu Yuan. Bang! Bumulwak ang dugo sa kaliwang braso ni Zhu Yuan. Napasigaw siya at gumulong-gulong sa lupa, sumisigaw sa sakit. Kinagat ni Ministro Zhu ang kanyang mga ngipin at muling binaril ang kanyang kaliwang braso. Bumulwak ang dugo. Sa sandaling ito, marahil dahil sa vibration ng spiritual chi sa kompetisyon ngayon lang, biglang lumuwag ang bundok na bato. Isang malaking bato na kasing laki ng isang kotse ang gumulong pababa mula sa burol at bumagsak sa karamihan. Ang mga tao ay sumigaw sa alarma at mabilis na tumakas sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, napakalaki ng bundok na bato at maraming tao ang nasa training ground. Kahit pa karami ang mga tao, lahat sila ay madudurog hanggang gaano sa mamatay. Nang bumagsak ang mga bato sa bundok, biglang sumigaw si Alex Dixon. Kulog, halika, boom! Isang malaking kidlat ang tumama mula sa langit, na tumama sa bato sa bundok na may tunog na hwa. Ang malaking bato ng kotse ay agad na sumabog sa himpapawid na nagkapira-piraso. Natigilan ang mga tao, gulat pa rin. Walang pakialam si Zhu Yuan sa sakit ng kanyang braso. Ibinuka niya ang kanyang bibig at takot na tumingin sa langit. Kaya niya talagang ipatawag si Heaven Thunder. Anong klaseng makapangyarihang figure ito? Natatakot siya na hindi na niya makikilala sa buhay niya ang isang makapangyarihang master na tulad ni Alex Dixon. Nakaramdam ng sakit at panghihinayang si Zhu Yuan, at hindi niya maiwasang sampelan ang sarili. Nagulat din si Ministro Zhu. Namumula ang mga ugat sa kanyang noo at umaagos ang malamig na pawis. Mabilis niyang tiniis ang sakit at sinabing, "Salamat, Master Dixon, sa iyong awa." Ngayon, sa wakas ay alam na niya kung bakit ang Angshan clan ay labis na nagpahalaga kay Alex Dixon, at kung bakit si Alex Dixon ay napakawalang galang sa Angshan clan. Prima. Kasi, hindi niya inilagay ang Angshan clan sa kanyang mga mata. Kung gusto ni Alex Dixon na kitilin ang buhay ng buong Zhu family, hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap. Maaari niyang lipulin ang pamilya Zhu anumang oras, at walang sino man sa mundo ang maglalakas loob na pigilan siya. Kahit na ang buong martial guards ay umalis, maaari nilang masugatan ang isa o dalawang mababaw na sugat kay Alex Dixon. Kung talagang gusto ni Alex Dixon na masugatan, kailangan niyang gumamit ng mabibigat na armas tulad ng mga eroplano at kanyon. Kabanata 620. Pagkatapos sabihin iyon, inutusan ni Ministro Zhu ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si Zhu Yuan palayo at umalis ng may paggalang, hindi na nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang kay Alex Dixon. Ang natitirang mga kasamahan ni Zhu Yuan ay napuno din ng panghihinayang. Kung alam lang nila na napakabangis ni Alex Dixon, hindi sana sinundan ni Zhu Yuan sa gulo na ito, at napalampas nila ang pagkakataong mabuhay sa buong buhay nila. Ang iba sa kanila ay nakadama ng labis na mapalad, ngunit sa kabutihang palad, hindi nila siya sinundan. Ang noo ni Zhao Yingqi ay natatakpan na ng malamig na pawis, at nadama niya ang swerte sa kanyang puso. Napuno ng kahihiyan ang mukha ni Yan Xiu. Lumakad siya pasulong at sinabing, "Master Dixon, ngayon lang tayo inatake. Talagang walang respeto ito sa akin. Handa akong putulin ang isang braso ko at humingi ng tawad kay Master Dixon." Pagkasabi noon ay hinampas niya ng palad ang kaliwang braso. Sa mahinang tunog ng mga buto, nabali ang kaliwang braso ni Yan Xiu. Gayunpaman, ilang beses na kumikibot ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Tiniis niya ang sakit at hindi kumibo. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na hihingi din ng tawad si Yan Xiu. Sinulyapan niya ang kaliwang braso ni Yan Xiu at nakitang bali na ito. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng Red Fescue wine at iniabot iyon. "Master Yan, ang bote ng Red Fescue na alak na ito ay makapagpapagaling sa iyong mga sugat. Maaari nitong idugtong muli ang iyong mga buto at kalamnan." "Salamat, Master Dixon." Mabilis itong tinanggap ni Yan Xiu ng may paggalang. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinulyapan ang karamihan. Sabi niya, "May gusto pa bang i-challenge ako?" Natahimik ang karamihan. Walang nang ahas gumawa ng ingay. Kahit si Yan Shi ay binugbog ni Alex Dixon hanggang sa wala na siyang lakas para lumaban.
At 20% na lang ng lakas niya ang natitira. Sino mang maglakas loob na hamanin siya muli ay nililigawan si kamatayan. Dahil wala naman, I will announce my rules while everyone is present. Alex Dixon said, "My rules are very simple. That is to obey. No one is allowed to have any objections to my decision." Oo, isang maayos na tugon ang narinig. Sa halimbawa ni Zhu Yuan, sino ang mangangahas na magkaroon ng maraming beses? At saka, sino ang may lakas na gawin yun? Walang gumawa ng ingay. Tumango si Alex Dixon na may kasiyahan at malakas na sinabi, "Mula ngayon, ang lahat ng natutunan mo sa nakaraan ay magiging walang silbi. Magsimula sa simula. Unahin ang katawan, pagkatapos ay puno ang chi." Sa wakas, ito ay isang diskarte sa pakikipaglaban. Ang oras ay of the essence. Automatikong atras ang sinumang hindi makasabay. Simula bukas, 7 araw na pabigat na pagtakbo sa cross-country. Itong 3 halimaw na ito ang kasparring partner mo. Kung sino man ang hindi makasabay at makagat sa kanila, ipagdasal mo ang iyong ikabubuti. Para bang bilang tugon sa kanyang mga sinabi, ang leon sa tabi ni Alex Dixon ay nagtaas ng ulo at nagpakawala ng mahabang alulong. Sa sandaling nawala ang kanyang boses, marami sa mga miyembro ng club ang naging berde. Ang paggawa ng ilang mabangis na hayop na humabol mula sa likuran, ito ay mas mapanganib kaysa sa instructor na nakaupo sa jeep, na may dalang letigo at hinahabol sila mula sa likuran. Kung hindi siya gumamit ng lakas sa pagtakbo, kung siya ay mahuhuli, hindi ba siya ililibing sa bibig ng isang leon? Nang bumalik si Alex Dixon sa kanyang silid, ang mga miyembro ng club ay tumatangis sa sakit. Galit na sabi ni Exie Faye, "Ang Dixon na lalaking ito ay sadyang ginugulo tayo, tama ba?" Ibinuka ni Zhao Yingqi ang kanyang bibig at may gustong sabihin ngunit hindi ito nagsasalita. Nagkunwari siyang walang narinig at tumalikod para umalis. Tuldok, kinaumagahan. Inis ka ni Alex Dixon ang mga tao sa training ground. Ang linya ay maayos at tuwid. May isang camouflage bag na puno ng grabo sa tabi ng bawat paa nila. Tumimbang ito ng 20 kilo. Minsang nagpatrolya si Alex Dixon, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya, at sinabing, "Inumin mo ito bago ka magsimulang magbuhat ng mga pabigat at tumakbo sa buong field." Nang matapos siyang magsalita ay sumenyas siya sa likuran niya. May ilang bodyguard na dinala ang isang malaking garapon ng alak na may tunog ng kengchi-kengchi. Sinandok nila ang likidong alak mula sa loob at inilagay ito sa isang disposable paper cup. Agad na kumalat sa hangin ang isang alon ng masaganang medicinal wine fragrance. Nang makita ang eksenang ito, ang mga miyembro ng pangkat na nakatayo sa field ay hindi napigil ang bumulong ng isa-isa. Hindi ba ang team rule na ang alak? Bakit tayo pinapayagang uminom? Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng isang taong umiinom habang tumatakbo sa buong field na may mabigat na timbang. Allergic ako sa alak kaya hindi ko ito inumin. Sa oras na ito, ang kapitan na si Zhao Yingqi ay nag-alinlangan saglit at maingat na nagtanong, "Drill Master Dixon, gusto mo bang tapusin na natin ang pag-inom at pagkatapos ay tumakbo tayo gamit ang mga timbang?" Sabi ni Alex Dixon, "Ano, may objection ka?" Nag-isip si Zhao Yingqi ng ilang segundo bago magalang na sinabi, "Drill Master Dixon, wala akong intensyon na tanggihan ang iyong ayos, ngunit bilang kapitan, kailangan kong maging responsable para sa mga miyembro ng club." Pagkatapos uminom, ang matinding ehersisyo ay nakakapinsala sa katawan. Maaari ba tayong maghintay hanggang matapos ang pagdadala ng mabigat na timbang at tumakbo sa buong field bago uminom ng gamot? Malumanay na sabi ni Alex Dixon, "Sabi ko walang problema. At saka, ako ang instructor, at kailangan mong sundin ang mga utos ko ng walang kondisyon. Ayokong makarinig ng anumang gawain. Maaari kang umalis." Hinawakan ito ni Zhao Yingqi, ngunit yumuko pa rin sa kanya at bumalik sa team. Nang makitang dumating ang tinanggihan ni Alex Dixon si Zhao Yingqi, nagsimulang mag-buzz ang mga tao sa talakayan. Pangit ang ekspresyon ni Exie Faye habang nakatitig sa garapon ng alak. Itong lalaking may apelyidong Dixon ay sadyang pinaparusahan sila. Kahit na ang mga bata ay alam na pagkatapos uminom, ang matinding ehersisyo ay magdudulot ng pinsala sa katawan. Bilang isang doktor ng TCM, talagang hindi ito alam ni Alex Dixon. Pinigil ni Exie Faye ang kanyang galit at tumangala. Magulat kay Drill Master Dixon, "Maaari ba akong magkaroon ng maraming beses?"
Sinulyapan siya ni Alex Dixon at malamig na sinabi, "Hindi mo naiintindihan ang sinabi ko." Galit na sinabi ni Exie Faye, "Drill Master Dixon, alam ng lahat pagkatapos uminom ng alak, nakakasama ito sa katawan. Napakadaling magdulot ng pag-ihi ng dugo at talamak na pagkabigo sa bato, at tataas ang presyo sa lukab ng tiyan. Bukod dito, alkohol ay ipinagbabawal sa hukbo, ngayon ay hayagang umiinom tayo. Kino-question mo ba ang desisyon ko?" Biglang nagdilim ang mukha ni Alex Dixon. "Hayaan mong sinasalungat ang instructor. Go and do 50 push-ups for me." Hindi inaasahan ni Exie Faye na ganoon kabastos si Alex Dixon. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Alex Dixon, mayroong isang team doctor sa team. Ang doktor ng team ay kadalasang gumagawa ng bone alcohol para sa atin. Ito ay isang himala, at ang doktor ng club ay hindi tayo pinainom nito, bago tayo mag-ehersisyo. Tama man o mali ang sinasabi ko, lahat ay may kanya-kanyang opinyon." Walang ekspresyon si Alex Dixon. 100. Alex Dixon, ikaw. Lumabas ang mga asul na ugat sa noo ni Exie Faye. 150. Naging berde ang mukha ni Exie Faye. Pinilit niyang lunukan ang kanyang mga salita, kinagat ang kanyang mga ngipin, at lumabas. Napilitan siyang mag-push up sa gilid ng training ground. Masyadong diktador ang lalaking Dixon na ito. Paano siya narito para bigyan sila ng espesyal na pagsasanay? Malamang nandito siya para mag-higanti sa team. Sabi ni Alex Dixon nang hindi tumitingin, "Zhao Yingqi, tingnan mo si Exie Faye. Iyong iba, pumila at uminom ng isang baso ng alak. Kung may ayaw uminom, hindi ko sila pipilitin. Maaari kang pumili ng hindi uminom." Nang matapos siyang magsalita, maraming tao ang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos uminom ng matapang na alak, tumakbo sila sa buong field. Ito ay simpleng hindi maisip. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-alinlangan kung naiintindihan ni Alex Dixon ang pagsasanay o hindi. Bukod dito, may ilang taong sumilip sa garapon ng alak at nakita na talagang isang tambak ng magulong dayami sa loob. May ilang tuyong sanga at dahon pa na lumulutang sa garapon, kaya mas lalo silang naghinala. Pwede bang inumin ang alak na ito? Sa oras na natapos ni Exie Faye ang paggawa ng 150 push-up, pawis na siya. Masakit ang mga kalamnan sa kanyang mga braso, ngunit ang kanyang katawan ay malakas at malakas, kaya hindi siya nakahinga sa lupa. Ang mga miyembro ng club ay pumila sa tatlong hanay at pumunta sa harap upang uminom ng alak. Gayunpaman, ang isang maliit na bahagi sa kanila ay umiinom. Mayroon pa ring isang dosina o higit pang mga tao na naiwan sa lalagyan ng alak. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Lahat, hatiin ang natitirang alak. Isang beses lang sa isang linggong nangyayari ang alak na ito. Walang dagdag na alak." 0. Nagkatinginan ang karamihan. Lahat sila ay nataranta at hindi na tumuloy. Nang makitang walang pasulong, walang pagpipilian si Zhao Yingqi kundi kumagat ng bala at lumakad pasulong. Kumuha siya ng isang tasa ng medicinal wine at muli itong ininom. Kasabay nito, binigyan niya ng tingin ang kanilang pamilyar na miyembro ng club, na hinihiling sa kanila na lumapit at makibahagi sa alak. Ito ay upang maiwasan si Alex Dixon na mawalan ng mukha at hindi makumbinsi ang karamihan sa mga palabas. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang pumunta sa gilid ng training ground at malutong na tumawag, "Captain Zhao, halika at kunin ang bone alcohol. Nandito ang makajos na doktor." Agad na hindi mapakali ang mga tao.